A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome to my day 2 of 365 Daily Devotion. At ngayong araw ay December 2, 2025. At ang ating pag-uusapan naman ngayon ay narinig mo na ba yung first gospel? At ang title ng ating devotion ngayon ay patungkol kay Jesus, the Promised Seed. So, first gospel. Pag sinabi nating gospel, ito yung patungkol kay Jesus. Sino si Jesus at ano yung buhay ni Jesus, yung identity ni Jesus. Doon naman sa promised seed, in biblical perspective, seed, ito yung anak. Ito yung anak na nagmula kay Father God. And doon sa concept na galing kay Pastor Russell, um, dinefine niya Jesus the promised seed. Ito yung Jesus as the promised seed fulfilled God's first gospel word in Genesis 3:15. So, ang ating magiging scripture ngayon ay patungkol sa Genesis, ay makikita doon sa Genesis 3:15. From the moment humanity fell, God announced a Savior who would crush the serpent power and restore what is destroyed, and Jesus is that victorious seed. So si Jesus, tadhana siya na manalo over doon sa kasamaan, doon sa evil. Born in humility, yet destined for triumph. Not only that he is the seed of a woman, but he is also seed of Abraham and the seed of David. So, i-discuss po natin to later. His coming proved that God kept his promises and that redemption was always his plan from very beginning. Okay. So, sa ating scripture po again is 3, Genesis 3:15. Ito po yun. Ang sinasabi, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Si God po ang nagsasalita dito, si Father God, through doon sa serpent and sa woman, which is si Eva. So, itong um, devotion natin ngayon, itong topic natin, ay makikita rin siya sa Galatians 4, Hebrews 2, 1 John 3, Genesis chapter 12, Galatians chapter 3, 2 Samuel chapter 7, Psalms chapter 132, verse 11, Isaiah 11, Matthew 1, Acts chapter 13, Romans 1, Revelation 22, and Romans chapter 16. So, before we start or before we proceed to the teaching, let's do have a short prayer for opening. Father God, thank you for this day, a wonderful day that you allowed us to hear, to know, and to share your words again. Please guide me in today's devotion and state only what is true about your Son, Jesus Christ. Thank you for everything you have done in our life, and kayo nawa ang manguna sa bawat gawain na aming ginagawa. Yan lamang po ang aking kahilingan. Maraming salamat po, Father God. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Okay. So, then let's start na sa ating teaching. So, si Pastor Russell nabigay agad siya ng tatlong teaching. Sa first teaching, sinasabi niya ay, Jesus is the seed of the woman. Makikita natin yon doon sa um, scripture na ating binasa kanina 3:15. Genesis 3:15. Ito yung first gospel na first gospel na binigay ni Father God, na kung saan darating si Jesus by the seed of the woman. Bakit sa woman? Dahil ang unang diniceive ng serpent ay yung woman, di ba? So, sinabi ni God na
from that woman, he will, manggagaling sa kanya ang tatapos sa buhay mo, ang dudurog sa ulo mo. Sabi doon, dahil yung serpent, siya yung tumukso kay Eva, dahilan naman upang matukso rin yung asawa niyang si Adan at mahulog sila pareho sa kasalanan. At ganun din ang mga sumunod pa na henerasyon. At kaya tatapos sa serpent na yon, sa kasamaan na yon kay Satan, is magmumula rin doon sa babae, sa woman na kanyang dineserve. Second teaching is Jesus is the seed of Abraham. Sabi doon sa Genesis 22:18. At sa pamamagitan ng iyong lahi, ito yung sinabi um, ni Father God through the angels. Mali pala. Father God told Abraham, sa pamamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin. Ayun yung promise ni Father God kay Abraham na sa kanya magmumula si Jesus. And kadugtong pa, Galatians 3:16. Nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi niya sinabi sa iyong mga binhi, kundi kundi sa iyong binhi na hindi nangangahulugang marami. At ang ibig sabihin na to ay iisa lamang, isang binhi. Iyong binhi, which means si Jesus Christ, si Kristo. So, ayun, dahil sabi ni Father God, i-bless niya ng marami kasing dami ng between sa kalawakan ang lahi ni Abraham at doon din magmumula si Kristo. At for the third teaching, Jesus is the seed of David. Si Jesus, hindi lang siya came from the woman, from Abraham. He is also a seed of David. In Psalms 132, verse 11, sabi ni sabi ng angel kay David, ang Panginoon ay sumumpa kay David sa katotohanan. Hindi niya babaliktarin. Ang bunga ng iyong katawan ay aking ilalagay sa iyong luklukan. So, from the lahi ni David, doon magmumula ang hari na si Kristo. At sabi nga sa Revelation 22:16, Jesus said, I am the root and the offspring of David. Um, hindi lang siya basta nagmula kay David, bagkus si David ay nagmula rin sa kanya. Kung titingnan natin yung story of David and Goliath, ito yung foreshadowing ng gospel na yung pangako ni Father God na dadating si Jesus Christ, the promised seed. Ito yung foreshadowing na, 'di ba, sabi sa gospel, um, magkakaroon ng seed na siyang tatapos doon sa kasamaan. Si David as Jesus, nagpo-portray siya as si Jesus, and si Goliath is yung evil one. Si David, na-defeat niya si Goliath na siyang tumapos doon o nag-crash doon sa ulo, sa head of Goliath. Balikan natin yung Genesis 3:15, sinabi doon, between your offspring and hers, he will crush your heads. And then, ayun, sa tatlong katuruan na yon, yung title ni Jesus, Jesus is a seed of a woman. Bakit? Siya ang tatapos doon sa ulo ng kasamaan. Pangalawa, Jesus is a seed of Abraham dahil siya ang dahilan ng pag-bless sa lahat ng bansa na dating under ng evil curse. Diba? Nung nahulog tayo sa kasamaan, hindi hinayaan ni Father God na doon na lang tayo, na wala siyang gagawin. He promised that He will redeem us through Jesus at nanggaling yun sa
lahi ni Abraham. Ibibless niya tayo through the race of Abraham. And the third one is, Jesus is a seed of David. Dahil siya ang maghahari sa buong bansa, si King David, doon sumunod ang paghahari ni Jesus Christ. And for our application, paano ba natin maisasabuhay itong this devotion? Unang-una, aim to be a herald of King. Ibig sabihin, siguraduhin natin or tayo mismo ang manguna sa paghahanda sa pagdating ni Jesus. Paano? Katulad ng ginawa ni John the Baptist. Siya yung nag-prepared dun sa mga tao para makilala nila ang Kristo, ang pagdating ni Kristo. Ganon din gagawin natin sa ating pamilya, kahit sa mga kaibigan. Manguna tayo sa pagpapakilala kay Kristo sa kanilang mga buhay. And second application, be a blessing just as you have been blessed. This devotion is also a blessing. Ito, paggawa natin ng devotion, ibinless tayo ni Father God sa wisdom, sa understanding. So, hindi lang dapat ito nag-end sa atin lang. Dapat ginagamit din natin ito to share para magkaroon din ng knowledge yung iba about Jesus at makilala rin nila si Jesus. Kasi ayun yung blessing na binigay sa atin, the wisdom. And the third application is contribute to the defeat of evil and darkness. Let's start with ourselves by seeking God first kasi 'di ba? Minsan matatanong natin sa sarili, ano ba ang dapat gawin? Hindi natin alam kung saan magsisimula. But the first thing to do is to seek God first. Ayusin natin yung sarili natin. Hanapin natin si Kristo. At by reading the Bible, unti-unti natin malalaman yan. Unti-unting unconsciously, binibigay na ni Father God lahat ng pangangailangan mo so that you can continue to defeat the evil and the darkness. And ayun nga, if you seek God first, lahat ng bagay na pangangailangan mo, ipoprovide niya ni Lord. Lahat ng pwede mong magamit with accordance to His will na ikatatalo tuluyan ng kasamaan. So, ayun lamang po. And before we finally end this devotion, let's have a short prayer again for this closing prayer. And Father God, thank you for the knowledge, for understanding, and deeper understanding to know Jesus more. Thank you for your wisdom, sa mga tools na ginamit mo para maunawaan namin sino si Kristo, ano si Kristo sa buhay namin. Please help us to share this gospel at Panginoon, pagpalain mo kami so that we can able to bless other too. And ayun lamang po, Panginoon, kayo na po ang manguna sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen and amen. Ngayon naman po, see you sa susunod na devotion, bukas na devotion, sa ating day 3 devotion. Yun lamang po, salamat!